po ay emotional problem among people, of all people of the earth, I should say, so to speak, dahil lahat naman tayo nakaka-na-open. It is a feeling of being insulted, slighted or wrong. It is an emotional response to the injustice or indignity. You know why? Pag tayo po ay dinadown, inaasar o dinidimin o dinidegrade, nasasaktan tayo. No? Ang ating initial response is magalit, magtampo, mag-shy away, o kaya lumaban ng babalikan natin yung tao. But these things I would like to share with you this evening. Maikli lang ang aking mensahe dahil gabi tayo ngayon. Na ito pong pag-uaralan natin ay magbigay sa inyo ng kakayahan na hindi kayo walang loob. Dahil number one pong detractor natin ay si Satanas. Dinidetract tayo ni Satan doon sa ating goal at sinasabi, hindi mo kakayanin yan. Pag kinagat natin yung offense na yan, tayo po ang natatalo. It is a trap. Go ahead, brother. As we go on, I would pray. Lord Jesus, guide us and teach us. May we understand the guidance, the understandings of heaven regarding the teachings. In Jesus' name, amen. Meron po mag-asawa, he decided to file a divorce and they went to attorney so that the attorney could arrange all the papers for the divorce. And the woman, because she's trying to save the marriage, has a second thought, so he consulted a psychiatrist. And the psychiatrist, sabi ng psychiatrist sa kanya, may recommendation ako sa'yo para gawin mo bago kayo magpirmahan ng divorce papers niyo. Why don't you try this? Sabi niya. Go back to your husband, take care of him, pakita mong mahal mo siya, maging malambing ka sa kanya, ayusin mo lahat ng damit niya, mahalin mo ang anak niya, maging maganda ang bahay, magluto ka na masarap, mahalin mo siya ng todo-todo, and praise him for every decent trait. Go out of your way to be as kind, as considerate, and as generous as possible. Spare no effort to please him, to enjoy him, make him believe you love him. After you convince him of your undying love and that you cannot live without him, then drop a bomb. Sabi ng psychiatrist. Tell him that you're getting a divorce. Nung pagkatapos niya pinakita yung kanyang pag-ibig dun sa asawa niya, sa kanya binagsak yung, honey, di-divorce na kita. Ang kakalito dun sa lalaki, no? Naging mabait, tapos bigla ko i-divorce. Nung bumalik siya sa attorney, are you ready to sign the papers? Your husband already signed the papers. Sabi niya sa attorney ganito, with revenge, that I will really hurt him, with revenge in her eyes, she smiled and exclaimed, beautiful, beautiful, will he ever be surprised? And she did it with enthusiasm, acting as if na talagang mahal niya, yung pala hindi. For 2 months, she showed love, kindness, listening and giving, reinforcing, sharing. When she did return, Crane is the name of the woman called, or the attorney. Are you ready now to go through with the divorce? Sabi ng babae, divorce? She exclaimed. Never, I discover I really do love him. Nabaliktad po yung utak niya. Her actions had changed her feelings because motion always resulted in emotion. The ability to love is established not so much by verbal promise as often repeated deeds. Alam niyo po, pag na-open pala tayo at ang ating naramdaman kagad ay galit, ang ating initial reaction ay magalit dun sa naka-open sa atin at gantihan natin siya. But the Bible is saying a different way. Love your enemy, pray for those who persecute you. If somebody slap you on right cheek, give the left one. Lahat na puro pakulang. Pero tinignan ko, Lord, bakit kaya gano'n ang initial teaching mo sa mga Kristiyano? Pag kami po ay naapian at nasaktan, gantihan namin ng maganda. Alam niyo po kung bakit ganun pala ang teaching ni Jesus? Kasi pag ginagawa mo na yung maganda, ikaw na pala yung nababago. Try natin yan.
tinatry ko minsan, effective. Ako yung nabago, nawala yung galit ko. Nawala yung sama ng loob ko, nawala yung tampo ko, nawala yung aking pagre-rebelde. And in the end, I won. I was released from the bondage of bitterness and resentment in my heart. Kaya totoo po ito. Motion resulted in emotion. Kaya if you want to get a good emotion, act a good action. Kasi na-actualize mo naka-register sa utak mo yun Parang nagkakaroon ka ng role-playing, parang nag-aarte-arte ka, nag-aartista ka, pero pala nagiging totoo na. Ganun yung mga artista, bilang iyak na ganyan, kala mo anong iniiyak mo, yung pala iniisip mo, yung totoong karanasan niyang nasaktan siya, kaya madali siyang umiyak. Because action always results to emotion. If you want to have a good emotion, act a good action. Katulad itong sinabi sa inyo kanina. Offense, paano natin mamamanage siya? Pasok natin, brother. Si Jesus Christ po nagsalita, mababasa natin sa Luke chapter 17. Then He said to the disciples, ang kausap po, disciple, hindi non-Christian. Kayo po, disciple ba kayo ni Jesus? Sabi sa atin mo, disciple ka ba? Yes, I am a disciple. Listen, this is very important. Gusto ko maintindihan nyo to. Sabi ni Jesus, it is impossible that no offenses should come. Ulitin ko. Whether nasa Christian family ka, nasa loob ka ng Christian church, nasa loob ka ng kumbento at nasa seminaryo ka, imposible daw na hindi narating ang mga offense. Kahit na nandun ka sa bundok at nasa island ka, kahit dalawa na lang kayo nakitira sa bundok, magkakaroon pa rin kayo ng tampuhan at asaran. Magkaka-offense pa rin. Bakit? Kasi we are imperfect people who are living in this imperfect world. So there is no perfection as long as we live in this imperfect world. Hindi natin mape-perfect ang ating action, pagkilos at pakikitungo. At magkakaroon pa rin ng banggaan at misunderstanding at offense sa bawat isa. Pagdating natin sa langit, wala na offense dahil lang sa perfect state na tayo. Pero pag nasa mundo pa rin tayo, sigurado, sabi nga nila kahit yung pinakamabait mong kaibigan, wala ka na masabi sa kanya, subukan yung patirahin nyo sa bahay nyo ng 3 buwan. May makikita kang pangit. At maiinis ka. Amen? Totoo ba yun? Yes. Talagang may offense pa rin. Kahit anong bait ng tao, kahit wala ka nang masabi sa kanyang kabutihan, meron ka pa rin makikita at makikita. Subukan nyo akong patuloyin at patirahin sa bahay yung 3 buwan. Mabibisit kayo kay pastor. Sabi, pastor, bumalik ka na kaya sa bahay mo. Meron pa rin kayo makikita. Everyone who lives an imperfect life will always subject to offense or to be offended by someone. Dahil hindi tayo perfecto. Kaya ang sabi niya, pero pakinggan niyo po mabuti ang sabi ng Lord, but woe to him, sumpain siya, through whom they do come. Sumpain silang pinagmumulan nitong mga offense, itong mga kasalanan na to. Ikaw yung nagiging dahilan kung bakit natutumbat na stumbling block ang mga tao. Sinusumpa ka ng Panginoon. Katayo po ang kausap niya, paano natin ito maya-handle? Pag-ingatan po natin. It would be better for him if a millstone, alam niyo ba yung millstone? Yung malaking bilog na bato na ginigiling doon yung mga grain upang matanggal na manghiyap. Itali daw yan sa leeg ng taong yan at tumalundan sa pinakamalalim na dagat. Ang tawag po dyan is legal suicide. Yung mas mabuti pa daw sa kanya na lagyan ng ganong kabigat na bato sa leeg at ilublob sa dagat, that day he should offend one of these little ones. Kesa naman, ma-stumble sa kanya itong maliliit na ito. Ang maliliit na itong nire-repent ni Jesus Christ dyan, yung mga baby Christians at yung mga taong may hina. Kasi nga po, maraming mga Kristiyano, strong ang kanilang faith. Sabi nila, malago na raw sila, pero nakakatisod pa rin. Nakakita na ba kayo ng mga ganong Kristiyano? na nakaka-offend, nakakatisod, nakakatumba, ayaw na tuloy umatin sa church ng marami dahil nakikita sila ng gano'n ng kanilang ugali. So, what shall we do? Nagagalit daw si Lord sa gano'n dahil sinusumpa daw ng Panginoon. Woe to them! Verse
is the one to whom do they come. Take heed of yourself. Mag-ingat daw kayo, sabi ng Panginoon. If your brother sins against you, tingnan nyo mabuti, kung na-offend ka ng brother mo, rebuke him. Ay, hirap naman mag-rebuke, pastor, baka makasakit ng damdamin. Okay lang ba yung nagre-rebuke? Hindi masama yun. With grace nga naman, baka naman rebuke, pinagbabalibag mo naman. Kaya naman yun. Pinagmumura mo na, lahat ng sinumbat mo na yung mga pangit sa buhay, hindi gano'n. With love, with grace. Rebuke him, si Jesus Christ yan, ha? And if he repents, forgive him. And if he sins against you 7 times a day, 7 times in a day, returns to you saying, I repent, you shall forgive him. So ano po ang connection ng offense sa rebuke sa forgiveness? Kasi tayo po, Christian tayo, malaki po ang ating kalalagayan at responsibilidad at duty. This is a Christian duty, teaching by Christ to His disciple, para maging maingat ang ating relasyon. Dahil pag ang relasyon ay nasira, ang hirap ng ibalik. Buti pag mawala ang pera, madaling makita ang pera eh. Pero pag relasyon na nasira, parang kahit 10 taon na ay pa rin mag-usap, no? Nagkakita na dyan sa Senjohashi, nako, para bang nag-iiwasan. Ako, nandiyan sila, nandiyan. Parang hirap nang ibalik, no? Para ba dati, mag-alay pa lang, ay, friendship. Ay, ang hirap nang ibalik. Kaya nga po, sa totoo lang po, ingatan po natin. Kaya ako, sabi ng Lord sa akin, mag-ingat ka sa pakikitungo. Dahil church will be built through revelation, relation, and generation. Meron ka nga revelation, dahil yung revelation knowledge sa Diyos. Yung relasyon mo nga, sabi, meron ka nga mga anak na susunod dyan sa apak mo, generation. Eh, yung relationship, sira. Paano kayo lalago? Relationship is important, kaya ingatan po natin. This is about relationship. Rebuke is important. Offense is always there. Forgiveness is another part of ingredients of this. Kasi po, lagi pong nakaka-open na pastor talaga eh. Gusto talaga sambunutan para tumino eh. Huwag mo nang gagawin yun. Pag-aralan natin ngayon, anong gagawin natin? Pasok, Brad. Sabi sa Proverbs 27:5, better is open rebuke than hidden love. Mas maganda na hayagan mo ng pinapagalitan dahil sa mali niyang gawa, kaysa naman mahal mo, hindi mo nang pinapakita. Proverbs 27:5 yan, tandaan nyo. Proverbs 28:23, he who rebukes a man will in the end gain more favor than he who flattering tongue. Siya daw na nagdidisiplina at nagre-rebuke sa taong nagkamali ay higit daw na may pabor yan pagkatapos ng istorya. Kesa naman doon sa inaano ka lang, yung pang binobola ka lang. Kaya sabi ko, Lord, okay lang bang i-rebuke ko itong taong to? Baka naman magtampo to. Magtatampo talaga yan. Sabi ng Lord sa akin. Pero anyway, i-rebuke mo pa rin dahil mahal ko yan at mahal mo siya. Sabi mo sa kanya, mahal mo siya. Sige na nga, Lord, kahit na magalit sa akin, Sister, I rebuke you with love. Pastor, ayun, nagalit ka. Praise the Lord, nagalit ka, Lord. Pero sabi ng Lord sa akin, in the end, you will gain more favor. Maaalala ka nun. Salamat na lang, nireview ko ni Pastor Ronnie. Kundi, ako rin ang nasira. Alam niyo po, tuwan-tuwa ako dun sa mga professor kung panay ang rebuke sa akin. Kasi may professor kung binobola lang ako. Yung sa mga binobola ako, wala ako natutunan. Pero dun sa mga may init at mga lagi ako napapagalitan, ang dami ko natutunan. Bakit? They are after my improvement. Kaya kung magre-rebuke kayo, para sa improvement nung nire-rebuke mo, hindi para sa saktan lang, ha? Okay, ito pa. Proverbs 29:1. A man who remains stiff-necked. Ulitin ko, ha? A man who remains stiff-necked. Stiff-necked, matigas ang ulo. Ayaw mag-bow down yun, eh. Matigas ang leg, ibig sabihin matigas ang ulo. After many rebukes, will suddenly be destroyed without remedy. Ayan. Kung kayo naman ay nire-rebuke at ayaw nyo naman magpa-rebuke, sabi ng Lord, anak, naka-39 na rebuke na yan. Pagdating ng 40th rebuke niyan, kikidlatan ko na yan. Wala nang remedy yan. Yun ang sabi ng Proverbs eh.
Kaya naman kayo, pag ilang beses tayo nare-review, mag-isip-isip na kayo. Baka may mali nga kaya ako. Hindi lang naman si pastor nag-review sa akin, si sister din, asawa ko rin, anak ko din. Baka mali nga ako. Check me, Lord. Baka dumating yung without remedy, pangit. Gusto niyo may remedy o walang remedy? Sino may gusto may remedy dyan sa buhay? Gusto naman natin may remedy. Ayaw naman natin without remedy. Pag may cancer, ako sinabi ng doktor, without remedy na yan. Ba't ka nagka-cancer? Kasi po, pinapagalitan ako nung ayaw kong luminod eh. Ayun, kaya without remedy ka na. Kaya po tayo, dapat nagre-review tayo lang natin makakasira dun sa tao. Huwag kayo matakot. Sa Diyos yan. Kasi nasa Bible yan eh. Pagdating ng araw, marirealize mo, salamat na lang kay sister, ni-review ako. Pero ito po ang guidelines, New Testament. Ito para ingatan lang natin ang pagre-review. Kasi nakaka-open yung marami pag nag-review eh. Instead, speaking the truth in love. We will in all things grow up. Always remember the word grow up. Maraming tao grow old, pero hindi nag-grow up. Tumatanda, pero hindi lumalago. 20 years agong Christian, ngayon pa rin, chismosa pa rin. My goodness, hindi ka na lumago. 20 years agong Christian ngayon, ganun pa rin, lasinggero pa rin. Daldalero pa rin. Naku, Panginoon ko, hindi nag-grow up. Sabi rito, grow up into Him who is the head, that is Christ. So, lahat po tayo lumalago sa pananampalataya. Pag sinasabi natin yung totoo na may pag-ibig at sinasabi natin, sister, gusto ko lumago ka sa area na to, baka naman dumating yung without remedy, mahirap na. Hindi ka namin makasama rito sa Kita Senjo every Sunday dahil nandun ka na sa 6 feet below the ground ka na. Nauna ka na sa langit. Huwag naman gano'n. Dito muna tayo, sama-sama muna tayo mag-fellowship. Speaking the truth in love that we may grow up, not grow old. Galatians 6:1, brothers, if someone is caught in sin, you who are spiritual, tignan mo nga katabi mo kung spiritual yan, baka mana, tignan mo nga, spiritual nga ba? Sabi ng isa, pinagkumali mo. Okay, humanap ng spiritual. Kayo daw na spiritual, should restore him. Tignan niyo yung restoration. Tignan niyo yung restoration, ha? Should restore him what? Yung iba kasi nagre-restore para bang ikaw kasi may kasalanan, tatanga-tanga ka talaga, ikaw kasi bobo-bobo mo. Paano ma-restore yun? Di na rin na gusto. Ikaw may kasalanan, yung bang dapat i-restore, alam mo malikat pero tutulungan ka namin para makabalik ka dito. Kaya maraming bakanting baka maraming under construction dito at restoration. In Jesus' name, I review. Nag-game ba? Marami yata under reconstruction dito ngayon, maraming absent, gabi lang kasi. Pero kinakailangan po, pag mag-reconstruct natin yung tao sa Christian life niya, with gentle spirit. Sabi, speaking the truth in love. Yan, buti na lang, natutunan ko na itong with love ngayon. Dati lagi ko naiinis eh. Kahit nanonotice yung pagka galit ako, kahit sa preaching ako, nagagalit. Sabi ko, Lord, bakit gano'n? Parang may espiritu ng envy. Demonyo to, in Jesus' name, lumayas ka. Kaya, kapan natin ang Panginoon. Ayun yung lahat tayo po, ito po yung ating guidelines na gagawin para magiging maganda pong relationship natin. Marami pong mga tao dyan sa labas. Manonotice ko, nagsasalita rin ako ng Filipino churches dito sa Tokyo. Meron isang simbahan dito. Sa paligid nila maraming Pilipino. Yung mga miyembro hindi taga roon. Notice why nasa Machia tayo. Meron sila kasing idea. Yung mga tao dito magkakilala. Yung mga ganun ba, di ba? Pag pumasok sila rito, lalo sila makikilala. Kaya hindi umaatin. Apektado po yung witness ng church dun sa community. Sabi ko, Lord, bakit hindi sa Akabani? Kahit nasa Akabani ka, kahit maraming Pilipino ron, wala pa rin kayo makukuha taga ron. Dahil yung mismo silang taga-taga ron, ayaw magsama-sama dahil magkakilala, iwasan yun eh. Sabi ko, hindi ko kukunin na Pilipino, magkukonsentrate na ako sa Hapon. I'm going to study sa Tokyo University ng Japanese language. One of my goal is to preach in Japanese. Nihongo de, bekushimasu. Kasi wala na tayo marinig na Pilipino rito. Deeply rooted na sa utak ng mga Pilipino yung hidwaan, yung pagkakasiraan. Kaya tayo ngayon mga Pilipinong Christian, meron tayong accountability ngayon na ayusin at baguhin itong relasyon natin sa marami.
At at the same time, we will reach the Japanese. Pasok, brother. Offense na nangyari, tatlong tao po ang involved dyan. The persecutor, the offender, the offended, and if you are Christian, na pumapagitna dun sa dalawa, ang laki ng responsibilidad mo. Ganito yan, pakinggan niyo mabuti. May tatawag sa'yo. Sister, na-offend ako ng isang sister mo. Anong gagawin mo dyan? Ikaw ngayon ang pumisisyon sa ganun. Sister ko sa church, bakit anong pagkaka-offend? Sasabihin lahat yung offense niya. How would we manage that situation? Kakampihan mo si sister dahil kapanalig mo sa church? O etong si tao na nagda-download sa'yo? Normally, pagdating sa counseling, kaya meron silang tinatawagan, maghahanap sila ng kakampi to reinforce their cause at palabasin, tama sila. Huwag kayo magpapadala ron. Balansehin nyo. Huwag nyo munang, ay, oo nga, ganun talaga yung sister na yun. Ganun talaga yun. Mali ka doon. Huwag mo munang mag-judge. Mali yun. Balansehin nyo yung sitwasyon. Pag-aralan nyo, kausapin nyo naman si sister. Sister, meron na open sa'yo. Ano ba talaga? Ano ba yung side mo? Dapat kunin nyo yung side ng side. Side by side. At ikaw ngayon bumalanse. The other side of the story. Kaya normal, pag may magpapakounsel sa akin, ganito agad ang sinasabi ko, baka nag-overreact ka lang. Para bang, sa tingin ng tumatawag sa akin, kinakampihan ko yung kalaban niya. Kasi hindi ko nakakalidig yung ibang parte eh. Dahil galit lang yun eh. Bagsak lang ng bagsak yun eh. Ah, ganun ba? Baka ikaw may problema. Ganun ka naman. Check mo muna yung puso mo. O di ngayon, nahimasmasan ka na. Ikaw talaga may problema. Ikaw lumapit ngayon, magpaghingi ka ng sorry. As a Christian, we have the responsibility to check our hearts. Paano yun, brother? Pasok, brad. Sa Greek word, yung salitang ginamit ni Jesus Christ sa Luke 17:1 ay salitang iskandalon. Kung saan nakuha natin yung salitang iskandal. Yun nga, pagka na-offend ka, nag-iskandalo ka na, no? Mga panangya kayo! Magsalabas kayo dyan! Papatayin ko kayo! Nag-iskandalo ka na, offended ka eh. Nagwawala ka eh. Ang ibig sabihin niya, may dalawang meaning. It is a part of a trap to which the bait was attached. Para daw siyang trap, pagka inapaka mo, huli ka na. Pangalawang meaning niyan ay stumbling block laid for someone, as an NIV say, to cause to sin. Parang yun din daw ang atitisuran kung saan yung ibang mga naglalakad ay natitisod. Naglalagay niya natitisod. Ang problema, kaya natitisod, hindi tumitingin. Diba? Kung ano tinitignan. Ayaw tumingin kay Jesus Christ. Kaya ano kayo natitisod kung tinitignan yung tao eh. Huwag kayo tumingin sa tao, si Jesus Christ kayo tumingin. Pero ito po yung trap pala ni Satanas para tayo makuha at mahulog sa anyang bitag. Hence, the word signifies laying a trap in someone's way. Offense is a tool. I will repeat. Yan po ay tool of the devil to bring people into total captivity. Hindi ba pag na-offend, ayaw na umatin sa church? Hindi ba pag na-offend, ayaw na makipag-usap? Hindi ba pag na-offend, ayaw nang magbayad? Hindi ba pag na-offend, lahat na! Kukontrolin ka ni Satanas para makontrol ka at hindi ka na makapag-relate muli sa tao. Kaya yung iba na-offend dun sa nanliligaw sa kanya dahil pumunta sa isa, o hindi lang siya binigyan ng pansin, hindi na ngayon nag-open sa ibang mga manliligaw. In so many things, pasok brother. Ano sabi dyan? The Lord's servant, tayo na naman nakausap, hindi na naman yung unbelievers, must not quarrel. He must be kind to everyone, able to teach, not resentful. Those who oppose him, listen to this, he must gently instruct na naman, in the hope that God will grant them repentance, leading to the knowledge of the truth, and that they will come to their senses and escape. Makawala sila saan? From the trap of the devil. Ayon. Who has taken them captive to do His will. Yang pong trap na naman yan is skandalon. Maalis ka sa pagkaka-skandal. So what is the point? Meron pong pakana, ginagawa na naman si Satanas para ma-open tayo.
at hindi na tayo magpatuloy. Kasi nga, pag hindi ka nagpatuloy, hindi mo ma-move forward ang buhay mo at ang gawain ng Diyos sa buhay mo. Dahil offended ka, pass of Brad. Tuloy-tuloy natin, para mabilis. Offense is unnatural. Life is filled with potential offenses. It is inevitable. Jesus confirmed it when He said, it is impossible that offenses will come. Pass of Brad. Sige, pati yung mga relasyon yan. Ano ba mga resulta niyan? What are the results pagkaroon ng mga offenses? Offenses can have many undesirable results. Then they can produce many detrimental side effects. Number one, it generates resentment and deepen root of bitterness. They can contribute to an atmosphere of hatred, hostility, and tension within the church. Salamat naman sa Panginoon dahil tayo lahat dito friendship, no? Friendship pa tayo. Tingnan katabi mo, friendship yan. Nag-uusap pa kayo lahat? Bakit hindi nag-uusap? Friendship pa tayo rito. So, wala na sa akin yung offense na yan. Kasi lahat tayo Christian, punta tayo sa heaven. Kapag karoon ka ng konting tampuhan, sister, kain tayo sa McDo. Ano meron ako tampuhan? Konting ano lang. Konting pag-uusap lang yan. Nabibuild up kasi ang tension pagka mayroong resentment Pass of Brad. They reinforce the spirit of distrust, suspicious, and misunderstanding among the brethren. Alam niyo, maraming mga church split na nangyayari because of suspicious and distrust. And they develop an unforgiving spirit which is quick to see the faults in others and equally as quick to condemn. Mabilis kang makakita nung pangit sa kanya at mabilis mo siya i-condemn. Kaya pag offended ka, alisin natin sa puso natin yan, nakakatakot pala yan. No? Kasi, alam nyo, minsan si Satanas, lalo pag nananalangin kayo, especially pag nagpa-fasting kayo, may danger po pala yan. Magbibigay si Satan ng impression sa'yo, akala mo tama yung gagawin mo, sasabihin mo, yung pala mali. Kasi, when you are in prayer or in fasting, you are receptive to all kinds of impressions, spiritually speaking. At pag na-roll over ka ng emotion mo dahil offended ka, may mag-i-instill sa utak mo na, ganitong sabihin mo sa taong to, ganitong gagawin mo. Yung pala delikado, mayroon palang evil insinuations and deception na re-repress ka ng evil spirit to act like Christians. Especially yung spirit of unforgiveness. Number 5, brother. They grieve the Holy Spirit and quench the fruit of the Spirit in our lives. Ano ba yung mga prutas? Love, joy, peace, patience, kindness, meekness, faithfulness, gentleness, and self-control. Nalalaglag daw yung mga bunga mo. Nawawala yung pasensya mo, yung goodness mo, yung long-suffering mo, yung self-control mo, at nakikwench ang Holy Spirit. Alam ko kanina, as we are saying the Lord, singing to God, because Lord, nakaka-offend itong aking ituturo, baka marami ma-offend na naman. Sabi niya, speak the truth in love. Huwag kang magaliti rito. Speak the truth in love. Hindi ka makaka-offend yan. They generate slander, backbiting, and gossip, which further contribute to the cycle of offense by involving others in the offense. Ayan, umiikot na naman, dumadami tuloy ang nai-involve dahil nga dyan sa offense na nangyari sa'yo dahil kinimkim at hindi inayos, pass of Brad. They build a critical, judgmental attitude towards those who have wronged us. And they tend to harden our hearts against others and God and produce a callous spirit which rejects convictions. Alam mo yung callous spirit? Yung ating pong puso ay merong kalyo. For example, ito po yung ating puso, no? Ito yung heart natin. Ito yung conviction ng Holy Spirit. Pag umikot, nararamdaman mo. Di ba? Conviction yun . Pag umikot naman, nararamdaman mo. Kaya lang, dahil naging kalos ka na, ikot na ng ikot yung conviction, hindi mo na nararamdaman. Nakuha nyo? Nandun ka na sa backsliding state ka na nun.
Kala mo hindi ka pa nagkakamali pero mali ka na. Feeling mo hindi ka na nakaka-offend pero offended ka na at offended na yung maraming tao sa'yo. Kasi nga yung conviction ng Holy Spirit, naging kalus na yung puso. Ayan, itong number 1 na gawin natin. Ito yung mga causes. Yung mga thoughtless word na sinasabi natin, ingatan natin yan. Yung mga failure to greet someone, lalo sa church, yung hindi mo lang mabati. Maraming ganyan tao, hindi mo lang mabati. Si pastor, gusto ba si sister, hindi ako pinansin. Nakaka-offend siya. Samantalang yung maraming hikaw at maraming diamond sa singsing, yun na naman ang binati. Samantalang wala man lang akong kadala-dala rito at ako yung wala pang makeup nung araw ng umatin ako ng church, hindi ako binati. Ayoko nang umatin ulit. Nakaka-offend yun, di ba? Yung mga failure to greet someone, mga slanderous tongue na binabanggit natin ng masasamang salita, and something simple as passing glance. Yan po ay mga menial yan, pero apektado pa rin ng marami dahil ang kanilang buhay ay ganito, pasok brother. Because of your tongue. Pakinggan nyo mabuti ang sinasabi sa dila ng tao. We all stumble in many ways. If anyone is never at fault in what he says, he is a perfect man. Meron palang perfectong tao. According to the Bible to, there is a perfect man according to the Bible. The perfect man is the one who's never fault in anything he says. Kaya lang, hindi naman natin lahat ng panahon ay tama yung nasasabi natin at nakapagsalita tayo ng tamang words with right pitch, to the right person at the right time. Di ba? Tulad na naman ng gabi, napagalitan ko na naman, meron akong napagalitan, umatas na naman yung boses ko. Kasi nga, tayong tao, because we are composed of many different aspects. Yung ating isip, minsan mabilis yung ating dila, mabilis mag-isip, kaysa sa isip natin, magsalita kaysa sa isip natin, na interjungled na tayo dun sa ating sinasabi. Able to keep his whole body in check. But no man can tame the tongue. It is a restless evil, full of deadly poison. With the tongue we praise our Lord and Father, and with it we curse men who have been made in God's likeness. Ito daw, dila natin, ginagamit natin para papuri sa Diyos, at the same time, ginagamit natin para siraan yung kapwa natin. Parang pangit, no? Hindi bagay, no? Para bang nilabas mo yung dila mo, dito puti, dito itim. Ganun ang kulay ng dila. So, number 1 reason bakit maraming offended because of our tactlessness o yung tama, yung wala tayong tact sa pagsasalita. Sabi nung isang kaibigan na pastor, ano bang gagawin ko rito sa asawa ko, pastor? Ang ingay ng bunganga. Bunganga pa sinabi, hindi bibig. Paano mo siya nire-review para tumigil? Sinasabi ko, ang pangit ng bunganga mo. Ganito gawin mo. Sabi mo sa kanya, alam mo darling, mas maganda yung lips mo kung nakatikom. Mas magandang pakinggan. Yun yung sinasabi natin. Mas magandang pakinggan. So, we must be very careful in choosing the word. How to rebuke, how to check others. Mas maganda nga naman. Mas maganda yung bibig mo kung nakatikom. Number 2, anong dahilan? Sabi na, the tongue has the power of life and those who love it will eat its fruit. Yung salita ng pangit, tatanggapin mo rin daw yan. Aanihin mo yung bunga na yan. So, solution number 1 sa dila, think before you mag-isip muna bago magsalita. Di ba, salita bago mag-isip. Pangit naman nun, salita bago mag-isip. Think first before you talk. Don't talk first and then talk, thinking. Pangit yun, mali. Okay, number 2, brother, unforgiving spirit. Kaya maraming offended at offense na nangyayari because of unforgiving spirit. Nanonotice nyo ba yung tao hindi pa nagpapatawad na-offended kayo sa kanila? Hindi nyo nanonotice, meron kayong kasama sa buhay na hindi pa nagpapatawad, na-offend din kayo?
Naalala ko, yung nanay ko, hindi niya pinapatawad yung kapatid niya. Lahat na lang ng pakikitungo sa amin, parang ang tingin niya, ako yung kapatid niyang nanuntok sa akin. Namumumay sa inyo. Parang gano'n. Kasi kamukha mo yung akin mong yan. Na-open kayo dun sa mga tao mayroong unforgiving spirit. Kasi nararamdaman nyo rin yung presensya ng spiritong mali sa kanila. When you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive him. So that your Father in heaven may forgive you of your sin. Kaya importante yung alisin kagad yung unforgiving spirit dyan. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as Christ Jesus, God, forgave you. So, importante po ang forgiveness sa mga Kristiyano. Solution sa unforgiving spirit, choose to forgive for it is. Alam niyo ba yung pagpapatawad is a choice? Alam niyo ba, it is a choice na pagpatawad, hindi yan pag na-feel ko na. Di ba meron kayong ganun taong nakakausap na, kausapin mo na sister, ay hindi ko pa feel. Meron kayong ganun taong na, you choose to forgive. Go to that person and sabi mo, you offended me, pero I forgive you. I'm sorry too. I hold grudges against you. Let's go together. And forget. Bygone be bygone. Maraming taong ganun kasi they are being ruled and controlled and compelled by the emotion. Yung emotion nagpapalit eh. Nagbabago-bago kaya hindi dapat emotion ang ating dictating point ng buhay eh. In any decision you do it with calm spirit, not the emotion, not you are, when you are emotionally upset. So, choose to forgive for it is godly. Ano kasunod, brother? Busin natin ang 7. Oversensitive. Ayan naman, may mga sibuyas dyan. Balat sibuyas. Balat sibuyas. Alam niyo po yung balat sibuyas? Tamanigi. Oversensitive, di ba? Pero, huwag naman kayo masyadong insensitive naman, ha? Okay lang yung may sense, meron di kayong sense. Balat kalabaw naman. Grabe naman yung balat kalabaw. Balansin din, baka... Balat kabayo. Pangit naman yan. Balansin nyo lang yung balat nyo. Baka yung heart niya, balat kabayo. Okay, maging balat tao kayo, balat tao. Hindi tayo balat kalabaw, hindi tayo balat sibuyas, we are balat tao. Hindi tayo oversensitive, hindi tayo insensitive. Meron tayong pakiramdam, balansi ho tayo. Sabi ni Jesus Christ sa Mark 4:17, but since they have no root, hindi malalim ang kanilang Christian foundation, yung kanilang pagkakaanim sa salita ng Diyos, they last only a short time. When trouble or persecution, offense na yan, dumating, comes because of the word, they quickly fall away. Marami pong nagbabackslide because dahil sensitive masyado, oversensitive. Some people are overly touchy and sensitive. Solution, para maalis yung oversensitive mo sa buhay, be reminded that you are secure and significant in Christ. Ilagay mo sa utak mo na ikaw ay secured, mahalaga at importante sa Diyos. Kaya si Hodang, sino mang tao magsalita o ma-open ka, sinasabi mo na sa sarili mo, somebody up there loves me. Kaya hindi ka ma-insecure, hindi ka masasaktan. Kahit hindi ka napansin, hindi ka nakamayan, hindi ka nangitian, hindi ka nabigyan ng aginaldo ng Pasko, okay lang yun. Mahal naman ako ng Lord, yung pangalan ko nasulat sa langit. Kaya whatever happened, I am peaceful and confident. Amen? Okay, huwag kayo masyadong oversensitive. Madali kayo ma-open, madali kayo maka-open. Number 4, ito na nga yung baligtad naman yan. Insensitivity to others naman, yung wala namang pake. Naapaan mo na pala yung paano may paan niyo pa pinapakiramdaman. Uy, ano ka ba pa? Ako na yan. Ay, akala ko balyera, papala yun. Ang laki kasi ng mga kalos niya mga... Yung may mga ganun tao na apaan ka lang, hindi pa rin nakakapansin. Uy, ano ka ba naman? Init na ako dito. Buksan mo naman yung aircon. Ay, nandiyan ka pala. Kala ko meron lang ako rito, manika. Ikaw pala yan. Ang puti mo kasi, hindi ka makita eh. May mga ganun tao, insensitive. Uy, ano ka ba naman? Gutom na yung bisita, yung mapakainin. Ay, gutom ba? Kala namin galing niya sa kapitbahay. Alam namin, ang kain na niya sa kabilayan eh.
May mga ganitong tao, insensitive, nakaka-open ka noon, hindi mo alam. Minsan tatawag, alas na sa madaling araw, Pastor, punta ka rito, i-Bible study mo kami, mag-asawa sila mag-asawa. Para bumait itong asawa ko, i-born again mo, Pastor! In Jesus' name, demonyo kasi to! Nakaka-open yun. Masyado kayo, mag-ingat kayo mga kapatid. Tawa kayo ng tawa, pero totoo yan, marami mga ganyang Kristyano, walang pakiramdam. Makiramdam naman kayo. Pakiramdaman niyo yung kaibigan niyo, lagi niyong binibisita ko linggo-linggo. Manonotice niyo para mga ilang araw, para mang sumatay na ang dating. Lalo pag bibisita ka, wala ka man ang dalang coke o mga soft drink man lang. Puro inom ka ng inom ng kape niya, yung favorite na decaffeinated parang kukunin mo. Nabibisyo na yung tao sa'yo, no? Sabi so, ayaw lang, hindi ka lang may pagkatabuyan no, kasi may utang ka sa kanya. Sige na, hindi pa, kasi kayo pala, puso nun. Sana makidatan mamay gabi to. Sana to, baka mabuti na bukas to, Lord. Sa loob-loob, ganun ang iniisip nun. Anyway, don't be so insensitive. Kinakailangan natin, pakiramdaman natin, ano kayo nakaramdaman nito? Mukhang galit na ba? Mukhang nasasaktan ba to? Ano ba to? Sa pagsasalita nyo rin, no, kayo masyadong salita ng salita. Yung, hindi nyo, mga kinakausap mo, baka nasasaktan na. Naalala ko nung araw, si Sister Wife, pero siya nabanggit, sabi sa hiko ng sister, saan mo nabi ito sa Divisoria? Sabi ni yung sister, minaglipay yun. Nagtampo! I know what is a church! Pero joke lang naman joke lang naman yata yung dating sa kanya no? May mga ganun po kasi na minsan, hindi rin tayo sensitive sa ating joke. Kaya sensitive talaga tayo no? Mag-ingat tayo, mag-ingat. Okay, solution. Solution natin, intensify your love. Ano, Brad? Solution natin. Kung nag-aaral. Solution. Nawala tayo. Tapusin natin ito 7 o'clock. Solution. Idea, bro. Balik tayo. Ang ganun tayo Ayan. Intensify your love to God and others. O, palakasin nyo yung pag-ibig nyo sa Diyos at pag-ibig nyo sa kapwa nyo. Sabi ng Bible, the more God of you, the more you have of God, and the more you will be right with people. Rightly connected to God, you will be rightly connected with people. So, intensify your love to God. And number 5, kaya po marami na offend at offended, they fail to yield their rights. Ako kasi ang tama dapat ako masusunod. Ako kasi ang magaling, ako kasi ang boss, ako kasi ang Sancho, dapat ako masusunod. Ako kasi ang tatay, ako kasi ang magulang, ako kasi ang asawa, dapat ako masusunod. Kaya hindi natin alam, wala na, offended na yung mga tao natin. Sabi sa Bible, 1 Corinthians 10:24, nobody should seek his own good, but the good of others. Huwag mo nang isipin yung kabutihan mo, kundi kabutihan ng iba. Sabi sa Ecclesiastes 10:4, if a ruler's anger raises against you, do not leave your post. Calmness can lay great errors to rest. Diba? Minsan, pagka pinagalitan tayo, nagkamali tayo sa kumpanya, sinisisi natin yung mga kasama natin sa opisina. Sabi ng Bible, kalmante ka lang. Tanggapin mo lang yung review. At maayos yung malaking problema. Solution sa mga lagi nagpoprotesta. Ask God to give you a humble and compassionate heart. Lord, check nyo nga yung puso ko, baka gusto ko kasi yung karapatan ko nasusunod. Alam niyo po ang implikasyon niyan, ma-pride ka, kaya lagi mong ini-insist yung right mo. Yung ayaw na magparaya. Nakuha, meron na yung mga tao ay magparaya Ano ba naman? Sa usapan, ayaw mo magpatalo. O sige, siya na maging bida. Siya na yung pinakamagandang Miss Universe ng high school. High school naman yun Kung may naging beauty pageant ng college O, di ba? Yan, minsan nag-usap-usap kayo pag may reunion sa college. O, nangyari sa inyo? Pataasan yun. Alam mo, high school ako. Mas maganda ako sa inyo. Di ba, pataasan na naman yun. Kaya ayaw pumati ng mga reunion. Brad, may reunion tayo. Pagdating ko sa reunion, o ano ka na ngayon? Ako, doktor na, ikaw, abogado, ano ka ngayon? Pastor, ang bira, pastor na, wala akong pera. Ganun din ka nun. Kaya, kung sasabihin mo, bakit? May karapatan naman ako sa inyo magsalita. Dahil kayo, pag na-impyerno kayo, ako mananagot sa inyo. Ikaw, abogado, pag nagkamali ka,
Ulungan lang yung tao. Ikaw, doktor, kung nagkamali ka, cemetery lang tao. Ako, pag nagkamali, impyerno. Mas mabigat ako sa inyo. Di ba? Mabigat yung pastor talaga. Pag nagkamali ka ng turo ito, ma-impyerno kayo lahat. Solution. Ask God to give you a humble spirit. And last but not the least, bitter spirit. Sabi sa Hebrew 12:15, see to it that no one misses the grace of God and that no bitter root grows up to cause trouble and defile many. Tagalogin natin. Ayun na nga, hindi ko may Tagalog eh. Naintindihan niyo ba? Tignan niyo raw mabuti kung hindi niyo namimiss yung grasya ng Diyos. At wala daw hinanakit at pait na kinikimkim dyan at lumalago dyan sa puso niyo na siyang nagbibigay ng maraming trouble at nakakasira sa marami. Solution. Check your heart. If you have bitterness, then release it to God in prayer. Like what Joseph did to his brothers. Alam nyo, ito pong tao to, offended to talaga si Joseph. Unfair ang ginawa sa kanya ng mga kapatid niya, pero sabi niya, Lord, I just released them to you. The devil meant it for bad, but you meant it for good, so I would forgive them. Kaya tayo pong lahat, sabi sa Psalms 139, sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go. Search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. See if there is any in the way. Importante itong prayer na ito ni David. See if there is any offensive way in me and lead me in the way everlasting. Check niyo yung puso niyo. Pag uwi niyo mamayang gabi, Lord, marami ba akong na-open? Ano ba yung ugali ko? Pagsasalita ko, meron ba akong espiritu na hindi maganda? Check yourself. Kayong dalawa ng Diyos yan. Tayo pong lahat ay manalangin.